kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is August 5, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may Lava House sa may Francisco Cruz Naligas, Diliman, Quezon City. At dadalhin ko natin sa may Sevilla Building sa may East Avenue Central, Diliman, Quezon City po. Yan, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti pa pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila sa Mantala. Okay, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talamay na. Palampas sa testimonya ni Wamil Weng. Ano ba ito, attorney? Yan ba isa man to establish na merong pagkukulang? O kinakailangan pa ng mga dagdag na testigo? Kasi sinasabi, Weng, itong article na ito yung expected na pinakamahaba na tatalakayin po na impeachment court. Sinasabi, mga 31 trial days daw, abutin to sa mga 2.5 buwan. Attorney Padrona, ano ba tingin nyo? Ito ba'y tama na o kasi ang gusto natin mapaikli na marami nang magkakaroon ng fatigue sa impeachment, Attorney Padrona? I think we need more pa naman kasi ang sabi lang naman ni State Auditor Wamil na ay tungkol lang dun sa kanyang pag-audit sa intelligence fund. So hindi pa kasi malinaw dito kung saan pumunta. Baka may mga testigo sila kung sinong naka-receive ng mga amounts na to, saan talaga pumunta yung pera. So I think makakailangan patunayan pa po doon kasi ang kay Auditor Wamil naman is issue lang ng doon sa non-irregularity ng liquidation na hindi natupad yung hindi nag-follow ang Vice President doon sa GNP doon sa pag-liquidate ng intelligence ng confidential fund. So yun pa lang yung napatunayan actually ng prosecution. So I think marami pa pong pwede sa balian sa kung yung mishandling or hindi na yung ayos na paggamit ng kanyang confidential fund. Okay, doon sa testimonya din kahapon, tinanong ni Attorney Lorna Capunan si Wamil, sabi ko ay sa Vice President sa kanya na-i-issue, na-i-release yung pondo, hindi po ba confidential fund. And therefore, siya yung accountable officer, tama po? Ako, siya yung pinakahuli. Siya yung pinakahuling napasa po. At siya rin yung pumipirma. May mga pirma siya sa mga dokumento na to. Pero alam naman natin sa takbo ng pag-boss ka, ang tumatrabaho lahat ng dokumentong ito, subordinates mo. Hindi po ba? Kung halimbawa, ang tumiskarte ng paglalagay ng Mary Grace Priatos, Andeline, Patty Ting, at kung iba pang pangalan, at nag-disperse ito kung saan-saan, ay mga subordinates ni VP Sara. Pwede bang sabihin na, hindi ako ang may pananagutan ito, mga tao ko? Pero tinatawag na Arias Doctrine yan sa ating isang department ito din ba? Pero meron ding mga ruling na rin ng Korte Suprema na may karapatan ang department head na suriin ito, lalo pat malaking amount. Kasi hindi naman ministerial na lang ito sa part niya, napipirma na lang siya basta mga accountability. So, tinatawag ng Korte, tinatawag ng Korte, kung nag-examine ka man lang ba, chinek mo man lang ba ang mga dokumento na naka-attach dito sa pinirmahan mo. So, hindi na ngayon basta-basta tinatanggap ng Korte yung sasabihin mong wala akong panahon dyan, hindi ko magagawa yan. Ang sabi ng Korte, ano ang mga patunay na ginawa na nagkaroon ka man lang ng due diligence na i-check yung mga dokumento. So parang meron na tayong ganong parang doktrina na rin sa atin na masubulian yung issue na dahil department na po, hindi na po pwede parang okay na hindi ko naman check. Nasabi natin, you have to check kasi especially kung malaking amount. So 125 million or mas malaki pa yung 2023 yata na amount. So basically, it's not just easy na pirma ka lang basta-basta. Dapat also confidential fund ito. Hindi ito regular na pondo ng iyong departamento o iyong opisina na dumadaan lang ng regular process. Tama po pa palagay ay dahil sa'yo na-release ang pondo ito, responsibilidad ba ito? Yes. Opo.
tinatawag na accountability ng department heads o ng head of offices sa mga pondo ng pamahalaan. Since sabi nga ni Atty. Kapunan, this is a public fund. So confidential funds must be confidential sa public fund by itself. So subject siya actually ng accountability. Kaya namang hindi ganun ang naging sistema di ba, the buck stops on you. Hindi parang wala nang pagpapahalaga doon sa pondo ng taong bayan. Pananagutan. Wala nang accountability, walang pananagutan. Okay, siguro marami pa po tayong pagkakataon na makakasama natin si Atty. Madrona. But in the meantime, Atty., salamat po sa oras po ninyo. Yes, sir. Thank you very much, sir, for your time. Good morning, sir. Sa ulit Until next time, sir. Salamat po. Thank you po, Joel and Wayne. Until next time. Thank you po. Salamat. Salamat po sa inyo. Good morning, si Atty. Severo Madrona Jr., professional lecturer ng UP-NC PAD, mga kapuso. Kanina, nabanggit natin, Weng, ang UP hindi kasama, yung UP hindi kasama sa DepEd. But yung sinasabi kasi, kaya natin pinunto yun, yung sinasabing ginamit yung confidential funds dun sa mga seminars at mga lectures, dapat patunayan ng Yes. DepEd. Kasi, lahat ng nagka-college naman dumadaan sa DepEd system. Diba? So, dapat makita natin na yung pera na ginamit po ng DepEd napunta doon sa pagtitiyak na yung mga NPA hindi yung marirecruit yung ating mga estudyante. Diba? Diyan hinuhubog yan Sabay na mga kapuso, magbibigay daan tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, 8:26. Radyo na, Sige ba? labanan ng fake news. Dapat totoo. In 90 meters, turn right onto B. Francisco Street. Balita, totoo! Ang galing! Pang matagalan! Parang tayo lang, Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. In Bringing 40 quality meters, and wellness turn right. close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Huwag tayong miskin. Gusto natin gumaling agad. Pero di ko naman malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na In 70 nagbibigay ng meters, you will libre arrive at your destination. pati mga lab test. Kaya payakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. You have arrived at your destination. Malayo sa Bakit right mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat sinusubok ko na. Minsan na akong sumubok na, diba? Pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan Morning po, right Ma'am Tricia po. Dati, kung may aasikasuhin Ma'am Tricia. sa pag-ibig, kailangan ko Ma'am Tricia. magpabol sa lunch break o kaya mag-early out. Pag nataon pa sa traffic, nakakahulat. Pero ngayon, In 50 meters, turn right onto Angeles Street. lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid to Virtual Pag-ibig, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. In 100 meters, turn right Playtime onto P. Entertainment is Francisco an Street. entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for In moments 40 that make you meters, happy. turn right. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. DZBB. Balitang tama. Balitang totoo. 8:29. Mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Sama sina Joel Reyes-Soler at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Continue for 100 meters
meters, then turn left onto Butterfly Street. 2026, narito mga balitang hindi paulit. Yung titinag, ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes ba? Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Posibleng maumpisa na ng prosekusyon at depensa ang pagbusisi sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at iba pa sa susunod na linggo. Ito sinabi ho ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol. Ang dalawang bangko na nangihingi naman ng extension para sa mga records na hiningi ng korte. Bagong balita! Samantala, baha pa rin sa 26 na lugar sa Pangasinan at La Union dahil sa epekto po yan ng bagyong Luis. Ayon kay Adrian 80 meters, Pagsulinan, turn left Information onto Officer ng Butterfly OCD Street. Region 1, mahigit 500 individual o katumbas ng 257 pamilya ang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers. Samantala, nakahanda na rin ang OCD Region 1 sa epekto naman ng bagyong Maymay. Bagong balita! Nagpatawag ng emergency meeting si Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa Biyernes para pag-usapan ang tungkol sa aumento In naman 40 sa meters, sweldo. turn Nila left. dito ang Tripartite Council, lahat ng organisadong grupo ng mga manggagawa at employer. Samantala, sinabi rin ni Tolentino na inaasahan po nila na magdedesisyon na ang Pasig RTC tungkol sa 85 pesos na aumento sa Metro Manila. Naman samantalang ipinatigil ang pagpapatupad. Bagong balita! Nanawagan ang samahan ng mga retailer ng bigas at mga importer na huwag magpatupad ng sign-up na bentahan ng bigas. Ayon kay Orly Manuntag, na pagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, nagbebenta ang ilang importer ng mga retailer sa mga retailer na magandang klase ng bigas at Continue on bibigyan Butterfly Street for 2 ng hindi kilometers. mabentang klase ng bigas katulad po ng Japonica. Nahihirapan anya mga retailer na ibenta ang bigas dahil dito. Bagong balita! Kasama ang pagpapababa sa presyo ng kuryente sa mga pangunahing legislative agenda para sa 20th Congress. Natalakay ito sa ginanap na LETAC ad-hoc meeting na pinamunahan ni Executive Secretary Ralph Recto. Maliban dito, kasama rin po sa prioridad ng panukalang batas ang tax relief para sa maliliit na negosyo at tax amnesty. Bagong balita! Tumagilid ang isang sasakyan ng mabangga na isang ambulansya sa kanto ng Taft Avenue at General Malvar Street sa Maynila nitong umaga. Sa lakas po ng pagkakabangga na butas ang harapan ng ambulansya ng pag-aari ng NAIC PDRRMO. Habang tumagilid naman ang nabanggang MTV sa Colorado Vehicle. Sinasabing pinagbigyan ng MTV ang unang ambulansya pero hindi nito napansin ang pangalawang ambulansya na patabi din sa intersection kaya nabangga ito. Bagong balita! Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas habang mabagal ang Meron kilos sa karagatan sa likuran po ng La Union. Ayon po sa pag-asa, uling namataan ang bagyo sa layo 170 kilometers kanlurang Hilagang Kanlura. Kahapon at siya tuloy-tuloy. Naglay nito ang lakas ng Mm, hangin oo. aabot sa 65 kilometers per Mabagal hour. kasi siya eh, kaya Paabot sa 80 kilometers per hour. Mabagal ang humigit mamaya pa lang yata darating eh. Mamaya niya tutuntunin yung Ilocos yata bandi region. bahagi ng Ilocos Sur, Hilaga at gitnang bahagi ng La Union, Hilagang Kanlura ng Pangasinan, Timog Kanlurang bahagi ng Abra, Kanlurang bahagi ng Mountain Province, Hilagang Kanlura. Ang mahal ng pamasahe. Samantala, nakataas naman ang mabalaw ng Dapat po kasi magmumukit lang ako. Ay, hirap kayo pag mukit ngayon. Yun nga po, kasi naulan. Pati sana pag pauwi, okay lang sa mabasa. Pero pag papunta, Kaya, Nalalating bahagi ng Mountain Province, Ifugao. pauwi, walang problema. Pagdating ng bahay, ligo. opo. Yung pagkaan, Ilagang bahagi ng Zambales, walang ilagang bahagi pumasok ng na San basang sa isip. ilagang bahagi Kaya. ng Galicia, ilagang gitnang bahagi po ng Aurora. Ayon sa pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Pero La buti Union, naman Ilocos medyo Sur, mamayang lumamig-lamig. hapon o Ganun gabi. summer, no, sir? Nakakarinig Parang ang northern at central Luzon. sobrang init. Samantala, ang bagyo may international name na Dolphin, huling namataan sa layong 1,845 kilometers sa silangang hilagang Pero ngayon lang yan. Kapag umalis na yung bagyo, iinit ulit siya. Pero siguro naman, hindi kasing init nung katulad nung summer. Tapos nagkakaroon pa ng brownout nun, di ba, sir? Dahil natin si Bart Makalala at Philippine Air Force, itinagin naman sa Senator Ronald De La Rosa sa Villamor Air Base, Detalye and Mark. Walang katotohanan ng mga naglabas ng ulat sa social media na mayroong lalong nag-abang para kay Senator
Ronald Pato de la Rosa sa Boulevard Airbase. Ay Air Force spokesperson Colonel Maria Basila Vasco sa text message sa Super Radio DWP. Hindi totoo na sinala at nakita sa Boulevard Airbase de la Rosa. Paliwanag niya negative information. Dami talaga nagkakalat ng mga fake news. Na-arrest ng senador na ngayon ay nagtatakot. Dapat yan mga ano kinakasuhan ng dumadami kasi alam nilang kalusot sila Continue straight at this traffic light. Parang circus tuloy yung gobyerno. Ang dami kasi nilang mga kalokohan. Dapat nagsiservisyo na rin sila sa tao. Mobile registration para sa national ID. Kasama yan sa servisyo nila. Dalawang istasyon ng LRT Line 2. Kaya ba naman yung servisyo nila? Natin ang balitang yan mula kay Manny Vargas. Mango! Naghahanda na nga ito mga tawa ng Philippine. Kaya dapat tayo tumakbo Ay, hindi ko kaya yung ganong kalaki responsibilidad. Kaya yan. Ito sa dalawang istasyon ng LRT 2. Kabila dyan itong Metro Station. Ito sa lungsod ng Maynila. Kahit, di ba, pag nasa government ka, tapos syempre corrupt yung mga nasa matataas. Akala tuloy ng iba kahit kayong nasa bababa. Totoo naman yun. Damay-dami kasi dito. Kaya mo, damay-damay. Kaya yung ano talaga Kaya yung mga matitilo, wala. nadadami talaga. Sa pulis na lang. Ang dami pa rin matitino pero syempre maraming napapabalitan lalo na mga nakaraan na yung kay Digong, diba? Pero marami pa rin matitino. At Marami pa rin naman mabubuti. marami mga Talagang sadyang ang nababalita palagi ay yung mga ano. Oo. Ako naman po ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Tandaan mga kapuso dito po sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan noon at ngayon serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang Double B, bagong balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Fox Silica, ano ba? Fox? PAX, hindi ba Fox? Hindi. Akala ko Fox Silica mga kapuso. Maraming hindi nakakaintindi nito ngayon. Maraming hindi nakakaunawa. May ganansya daw sa ating bansa. Pero maraming nagsasabi, malaki ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran. At may mga pamawala ng sariling lupa. Yan. Siguro magandang maipaliwanag na po sa inyo. Ano ba itong Fox Silica na ito? Yes. At maraming nagsasabi, magiging ano tayo? Magiging ano ba tawag doon sa Amerika? Yung Silicon Valley? magiging Silicon Valley tayo. Oo, yes. Napaka-high-tech Oo. lugar. Napakagandang lugar daw po. Talagang kinuha nila yung dalawang kalsada, dalawang linya. Ang Pangulo. Pasaway itong dalawang taxi na to. And development Kinuha nila yung dalawang linya, yung mag-u-turn siya ng dalawa. mga kapuso para explain sa atin ang Fox Silica. Mga kapuso. Alam mo yung 38 radyo na. Kamote sa. Kahit anong pag-iingat mo sa road kung yung iba. Continue straight at the first traffic Kaya light. Then at the second traffic light, turn pray right. talaga. Talagang pinaka-ano natin. Magmotor nga kami sa ng jowa ko. Tapos diba, syempre pagka, ano ba yun yung paliko ka? Aha. Nag-signal light na siya. Tapos meron pa rin dire-diretsong gano'n. Meron talaga ganun. Baliw talaga. Kahit na nag-signal ka na, hindi porkit nag-signal ka na, liko ka na agad, hindi pa rin. Pero Tingnan kasi mo pa rin, malayo ano? pa siya nag-signal light po. Tapos di, parang paliko na kami nun. Tapos bigla may humarurot. Ba't hindi kami nadaan? Meron talaga. Sa pagmamaneho, hindi porkit nag-signal ka na, liko ka na agad, hindi. Pero yung tingin talaga. Antayin yung ano talaga, tignan mo pa rin. Dahil meron talagang mga pasaway. Upang labanan ang Ipipilit at pagdami ng mga ipipilit siya. illegal na online gaming site,
sa the Pagcor, ang Pagcor Guarantee website. Although kasalanan nila, ay paano kung nadali naman kayo? IK Pagcor Chairman CEO. Ingat Sagutin mo talaga. pa rin yung ano. Bagong platform na Hindi, I mean, kung binangga kayo at nadali kayo, kung namatay kayo, kasalanan niya, oo, makukulong siya, pero patay kayo. Yun nga. Kaya iingat pa rin talaga. Meron pa yung mga hilig. Sumingit din ako doon. Siyempre nakamove po ako madalas. Tapos pagka nandun kami parte sa may elliptical road. Tapos ko, nagdadasal na lang talaga ako. Lalo na kung ang masakyan mo ay lusot ng lusot din. Oo. Kaya nung simula nung natakot ako na ganun pasingit-singit, nung masasakyan ko sabihin ko, kuya, hindi po ako nagmamadali. Na-try nyo yung joyride? Ha? Joyride? Opo, lahat po yan na-try ko. Pero madalas lang po ako sa movie. Kasi doon na doon mabilis mag-book eh. Mas marami na kasi nilang sila ngayon. Na ano na nila yung angkas saka joyride eh. Totoo, nakuha na nila. Kasi di ba parang ano sila ng Grab sir? Oo, sa Grab yan. Grab mismo ang may app. Nabili kasi ng Grab yan. Pero pansin ko lang, mas may ingat yung nasa Joyride. Opo, totoo po yun. Napansin nyo pala, no? Oo. Actually, joyride po ako, ma'am. Okay. Nag-joyride dito. Kasi nung wala pa yung mga yan, napakahigpit po ng joyride. Nung wala pang move-it, napakahigpit po sa training niya. Konting, hindi ka talaga makakapasa dyan kung medyo pabara-bara ka. Disiplinado po ang driver. Dati Kaya sir, pagka pagka yung mga papasok lang naman ng office yan, move-it kasi mabilis. Pero pagka kunwari, galing ako MOA, pauwi dito, ay, nag-joyride talaga ako. Pag malalayo, layo yun. ganun, parang sabihin ko safe ako. Although nasa ano pa rin naman yan. Nasa rider pa rin naman. Nasa rider yan. Wala naman sa company yan. Oh, pero kasi, Wala sa move-it, wala sa napansin angkas, ko wala lang. sa joyride. Nasa driver pa rin talaga yan. Pero yun lang din napansin ko, mas maingat eh. Totoo yun. Kasi noon pa nga, wala pa si move-it. Talagang strict ang joyride. Ang daming nadi-deactivate dati dahil sa nababan, dahil sa mga pasaway din na driver. Kaya napipili dati, salang-sala ang joyride dati. Maganda. Eh ngayon, lumutang tis yung si move-it. Lahat nagsilipatan doon yung mga Yung mga kamote Oo. Pero sir, kahit nag-grab car kayo, nag-joyride pa rin kayo? kapag kakoding ko po dito. Sipag niyo sir. Sayang po kikitain. Kaysa matutulog lang din naman sa bahay. Mamasyal ka na lang. At least yung namamasyal ka na, kumikita ka pa, di ba? Ang bagay. Dito yun, ha? In 100 meters, make a left U-turn at the traffic light.
ba yan yung census that? Anong NSO po. NSO dati? No. Hindi na NSO dati ngayon, no? Opo, PSA na AS, siya. ASA na. Ibig sabihin, matagal na kayo dyan, ma'am? Ay, hindi. Nakalipat ko lang po ng Ay, June. January. Nagtagal-tagal na eh. Opo, parang kalahating taon na po. Galing akong DICT. As manager po. Ha? As manager. Sa DICT po? Dito po. Ay, hindi po. Ako normal na empleyado lang ako. Sana nga. Eh, kapag nagtagal-tagal pa noon, talagang doon na pupunta yun. Kasi pagka ganong mga manager, kailangan may master. Ay, wala pa. Dali lang naman mag-master mo. Yun nga lang, kaakikuha talaga niyang pera. Pag nag-masters ka. Yun nga po. Eh kaso syempre, pagka naisip ko, magpa-masters na lang ako. Plantilla na ako. Hindi pa ako regular kasi. Ang hirap makakuha ng item sa Google. Ano ba yung ano yung natapos mo? Public Accountant? hindi po. Public administration. Parang usually sa government po talaga. Sa government din yung ano niya? Boyfriend niya? Ha? Boyfriend niya sa government din? Ay, hindi po. Private po siya. IT naman po. Sa ngayon kasi itong mga panahon natin ngayon, mas maganda pa rin sa government eh. Opo. Ay, deep down po sa pangalawa. Ito? Opo. Opo, kasi mas mataas medyo yung Lalo na sa teacher, sundalo, pulis, yan. Pinakamagagandang yung mga trabaho. Ang lalaki ng sahod yan. Sundalo, pulis, yan. Mami po, drop off po. Kaya po? Thank you. Oh, sarado ah. ako nga po eh. Doon na lang po malapit sa pa-exit. Kasi pag dito tayo baka may kasi may kasi. Saan yan? Sige, diretso po. Yung parang doon na lang po sa may kilid. Ito. Opo. Saktong umulan na ulit ah. Ayun nga po, tatakbuhin ko na. Swerte. Pwede po pa. Kuha niya? Oo, isa pa. Loading na lang. Pantay na lang. Ayun, kuha na. Okay na po. Oo. Ayun naman, ang laki ng payong minister, ano eh. Manong Bird eh. Naiya ko sa kanila, ihatid ako niya ng building. Sige, ingat po, God bless po. Turn left, then in 40 meters, turn right.
yan sa Netrak ng atis na maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna at sa mga po.